1944. Si Andoy ay alipin sa bahay ni Don Segundo Montero. Ipinagkanulo siya ng kaniyang amo sa mga Hapones. Ngunit nakatakas siya kasama ng dalawang gerilyang nakaligtas, sina Martin at Carrio. Nakarating sina Andoy sa bahay kubo ni Tata Matias na nasa bulubundukin ng Sierra Madre. Si Tata Matias ay isang dating revolusyonaryong nakibaka laban sa mga Kastila at Amerikano. Nag-usap sila tungkol sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal, lalo na ang kinahinatnan ng kayamanan ni Simon, matapos itong itapon ni Padre Florentino. Karagatan ng Atimunan. Hinanap nilang tatlo kung nasaan ang iniwang kayamanan ni Simon. Nakita nila ang kayamanan sa karagatan ng Atimunan. Gayunman, nasawi naman si Carrio dahil sa pating na sumalakay sa kanila. Si Martin naman. Dapat mapunta kayo ng sakit. Dahil akin lang ito. Tumigil ka! Ay tinangkang patayin si Andoy upang magsolo ang kayamanan, ngunit siya ang napatay ni Andoy. Nataga ni Martin sa pisngi si Andoy at ang pilat na ito ang nagtago sa tunay niyang pagkatao. Siya ay nagpabalatkayong si Mando Plaridel. Nagpasya si Mando na magtatag ng isang pahayagan, ang Kampilan. Si Magat ang kanyang kaibigan, ang namamahala sa pahayagan. Bumili si Mando ng isang bahay sa Manila at doon nanirahan kasama si Tata Matias upang lubos na mapangalagaan ang Kampilan. Naisip ni Mando na maglibot sa mundo at maging dalubhasa sa karunungan bago umalis. Kinausap ni Mando si Tata Pastor, ang amain niya at ang pinsan niyang si Puri. Tutungo ako sa ibang bansa, ngunit lagi ko yung susulatan. Walang kamalay-malay ang dalawa na siya ay si Andoy. Sa Pares, nakatagpo si Mando ng isang dalaga na si Dolly Montero, ang anak ni na Doña Julia at Don Segundo, ang kanyang mga dating amo noong panahon ng Hapon. Napaibig ni Mando si Dolly nang ipagtanggol niya ito laban sa isang dayuhan na nagtangkang halayin ang dalaga. Thank you for saving my life. I don't know what could have happened to me if you hadn't arrived. No problem, ma'am. I'm happy to help. Please take care. Pagkatapos ng insidente, nagpatuloy si Mando sa Amerika. Nalaman ni Mando na hindi na si Tata Pastor ang katiwala ni Don Segundo at lalo pang naghihirap ang mga magsasaka. Ginawa ni Mando ang kanyang makakaya upang palayain ang mga bilanggong magsasaka, ngunit hindi na niya pinabalik si Puri sa lalawigan. Narito ang mga ginto bilang kapalit ng kalayaan ng mga inosenteng magsasaka na ito. Tama. Salamat, Ginoong. Ipinagtapat ni Mando kina Tata Pastor at Puri na siya si Andoy at humiling kay Tata Pastor na payagan silang magpakasal ni Puri. Magandang araw po. Ano may paglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Tata Pastor, Puri. Ako sa nawawalan yung kamag-anak. Tinago ko ang sarili ko bilang Mando Plaridel. Andoy, ikaw nga ba talaga yan? Labis ang aking pagkalungkot sa pag-akala hindi ka nakaligtas sa pagkakapil. Pasensya na, Puri. Kung natagalan ang bumalik, pero mahalaga yan. Isang beses, dumalo si Mando sa isang komperensya para sa mga patnugot ng mga pahayagan.
Nagkita muli sina Mando at Dolly. Kaya ako pumunta ka dito, Mando. Buhay ka pang girilya ka? Dapat nakulong ka na lang kasama yung mga kapwa mong girilya. Binabalaan kita. Tigil-tigilan mo yung anak ko. Hindi, mapapasama ka. Paano bang ginagawa mo? Wala namang magditan sa aming dalawa. Sa maniwala ka man o sa hindi, wala akong interes sa anak mo, lalong-lalo na sa pamilya nito. Kakasal ako sa babaeng mahal ko. Hindi ko kaya mabaniran ko ng karumihan ng pamilyang niyo. Mag-ingat-ingat kasi sinasabi mo bata. Kung ayaw mo mawala ng bibig. Pagkatapos kitang pag-aralin noon, wala kang utang na loob. Kung may pinasalamatan mo na ako, yun ay nakawala ako sa job at impyerno ito. Namnamin mo na ang yaman mo doon, Segundo. Dahil malapit nang magtatapos ang kaligayahan. Ano naman gagawin mo, Alejandro Pamintuan? Magsitigil kayo! Hindi maaaring ikaw si Alejandro Pamintuan. Oo. Hindi ako si Mando Plaridel, gaya ng pagkakilala mo sa akin. Ako si Alejandro Andoy Pamintuan, dating naninilbihan sa inyo. Ang hindi makatarungan pagpapakulong ng iyong mama sa akin. Sa tulong ng pahayagang kampilan at ng himpilan ng radyo na itinayo ni Mando, patuloy niyang tinutuligsa ang mga masasamang pinuno ng pamahalaan.